Kingdom. For the reading of our scripture from the book of Luke, chapter 13, verse 6 to 9. Unya, isultihan sila ni Jesus sa usa ka sampilan. Adunay usa ka tawo nga nagtanong nga kahoy nga igo sa iyang ima. Giadto niya kini nga tanong ug gitan-aw kung adunay bunga na ba. Apan wala gyud siya nakita nga bunga. Musa isultihan niya ang nag-atiman sa iyang uwan. Tulo na katuig ang akong pagbalik-balik dinhi aron sa pagtanaw kung aduna na ba'y bunga ang kahoy nga igos. Apan wala gayon kini makapamunga, maayo pa nga putol mo na lang kana kay gikuha lang niya ang katambok sa yuta. Apan miingon ang nag-atiman, Sir, pasagdan lang una nato sulod niining tuiga. Tungod kay kalubog ko ang iyang palibot o abuluhan. Basin pa ang pamugang ini sa sulod na tuig. Apan kung dili pa ngayon, putlong na nato. May God bless His reading of His word. Please be seated. Happy New Year! Napaya tayo birthday girl karon na day. This is Love. Happy birthday, Sis Love! Si Trisha. Si Dua sila. Birthday karon adlaw. Praise God. Thank you, Lord. Kumusta atong pagtagpo sa 2026? Ay, gamay na kaayong nag-amen. Yes. Amen. Nakagawad na ba sa portion na di-prepare ni Lord? Kinsay naka-remember. Di lang naka-remember kundi gibutang yun sa kasing-kasing atong wali atong sugat. Nag-deliver ni Pastor Patrick. Kinsa, any volunteer. Kaya nga ako ihatag na dalawet ko dira. Ako daw, Richard din. Kung sa ang message atong 2026, kabalo mo, preparation ko siya sa itong pagtambo. Hindi pwede na, marag wala lang. Kundi naagit ko sa ito. Kasi kinsa man. Sige daw, Bingo. Amen! Das-das lang, suko lang. Kay gitaong na ni Lord ang 2026. Kinahanglan na atay dakong pagtuo o pagtuman sa ihang sugo. Amen? Kinsa dito na king? Kaya ano rin yung taping mo rin ang duma. Kanya na lang din na pag-uman ako kwayo mga kay Abdi Masipin ko! Nagpasabot na ilahat yung kinasing-kasing. Amen? Thank you, Lord! Hallelujah! So every January, sa school, masiyasa bata, naagin ang New Year's resolution. Pero dili sa itong spiritual na bahin, thank God, kay naagin gihatag na chance kahigayunan dito sa itong kinabuhi. Amen? Isa may nakasinatig daw sa kahigayunan mga chance na nagibubo ni Lord. Kaya tama, kaya nga chance ba na itama na to ang mali. Karoon na year, naatay recommitment. Recommit. Namatay commitment ato. Kumusta ba na itong commitment sa 2023? 2024, the rest of the year na atong nagian. Kumusta man? Diba naagin tayo na neglect? Na ay mga failures? Na ay mga, kung sa kuwan pa mga distraction? Naka-vlog?
mag-recommit. So pag mag-recommit ka, kinahanglan i-devote, i-dedicate na to kung self again. Kisa may ready. Amen. Kitang tanan na failed kita. But thank God, nabasa nato dito sa scripture kaganiha. Gihatagal pagtsansa. Daliman ka 3 years. Sa ato ang basa ko na ha. So to renew your commitment, sa ato ang time, kumusta atong first Sunday? Excited ba? Uli! Excited? Uli! Dapat excited, Lord! Ako ang pungsan ang first Sunday, Lord, na naaangkadasig. Encourage you, Lord. Excited dito rin sa iyong presensya, Lord. Amen? Diba? Daghan kita mga tuto sa una. Even din sa kong trabaho, Lord, dapat wapat siya ko pagsunod na ako first, Lord. First day na ko, Lord. Get humapot kay Lord. Hello? Ang pagpagwapa sa isang babae, it takes time. Tama. Yes, tama din siya. Maugin na siya ang reality. How about sa tuang time para kay Lord? Igsoon sakit yun ang kanagaling alay ta para sa Ginoo sakit pero dili pwede na itago kinahanglan magkatong kita ikang tanan una kung naalan di makakatun ani ako din ako una ako mga pag-ampo karon nakatagal ta kasing kaso sa Ginoo na sakit humble heart dili offended heart dili pride heart kundi humble heart. Amen? So to choose again Lord, gusto ko Lord, na magpagamit Lord. Kung saan may na ako Lord God, gamita for your glory. To recommit na alam mo ang imuhang goal, imo na pong pahayagan. Kaya kung naay commitment, pagkahuman, wala kay goal, wala vision and mission, wala gihapon. Pwede lang mo commit, pero imo lang kaligdan ang iyong commitment kay Lord. Amen? So, recommit to start again. To start again with discipline. Discipline sa FB, discipline sa social media, discipline sa games. Recommit man. Discipline sa ginatanaw. Unsa ang imong ginatanaw kung ikaw lang isa igsoon. Abi mo secretly hindi makita ni Lord. Stop ang pagtanaw o pornography. Nanong hinay man. Wala tuon na kinansin mo mga kaigsunan, pero gayang tanan yan sa hiyo. Mauna siyang recommit with discipline to start again. To start again kung sa ato ang commitment kay Lord. Kung sa atong commitment sa atong family. Kung sa atong commitment sa atong wife, sa atong husband. Sa mga kaigsuunan. Mismo, igsuon diha sa biological. Naay pag-steer up karong 2026. Na ma-align ta diha sa gusto sa Diyos. Di sa ko ang gusto. Amen. Ato ang nasabdan ni Saul. Thank you, Lord. In a spiritual commitment means coming back to God. Dili lang half-heartedly, kundi wholeheartedly. Not just words, but obedience and actions. Mao na siya ang pag-recommit. Kinsay ready mag-recommit kay Lord this 2026? Amen? Thank you, Jesus. Dapat ang pag-recommit natin na ang passion na stir up ang atong love. Dili lang kay mag-recommit lang ka murag routine lang, okay lang. No, kinahanglan ikaw mismo i-check mo. Love pala na ka, Lord. Kumusta ang atong communion kay Lord? O isa lang ang nag-inan? Kinahanglan na atay communion with Lord. Dili pwede nakailan mo ni Lord pero wala kayo time to sit down and to listen. Nahayaan mo speak si Lord sa inyong table. Ay, busy kayo! Daghan kay buluhaton! Sige, go! Laak ito, laak dili. Fellowship ito, fellowship dili. Ang pangutana sa 2026
unsa ka na imong pulong, Lord, karong 2026, the whole year, 360 days. Kinahanglan ang imo pamalandungan, dili lang imong suklan ko ni. Si Moses, mga Lord, dili ko nakawala ang imong himaya magkuban ka nato. Suklan ka ni. Kay, kung ano bitaw kayo ko, bright, kaya kayo ko. Suklan ko ni, kay ipon mo, no. Sa espirituhan na bahin kinahanglan, we will bow down. We will humble ourselves. Lord, unsa ang imong word? Karong 2026. Unsa ang imong ipabuhat? Kay lisod kaayo, isugan sa espirituhan ng pagawman, atuan na lang humanon sa tawhanon na pamaagi. Di ba? Ingon si Paul, bewitch sa mga taga-Galatians. Isugan ninyo sa espirituhan ng pagawman karon tapuson ninyo sa tawhanon. Dili ingon ana ang atong pamaaging suon. Amen! Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mangutan ako, committed ba ka sa bibigyan ni Lord sa kinabuhi? Ay, mingaw? Kita pa rin mo ang tag-iya, mangita ba yun na siya sa bunga? Kung sa iyang bibigyan, di habi ng pangitaw ng resulta. Amen? Ikaduha, kumusta iyong commitment? Karoon na first Sunday, kinahanglan na agit tayo buhaton. Kung makuha man galing mong cellphone at kung sa inyong notes stocks, kung sa i-reveal ni Lord sa inyong mga kinahanglan ninyo ma-revive ang inyong commitment na isulat. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So our topic for this morning about chances to revive our commitment to God, to recommit. Amen? So, kung yan yung matalusa sa pagpanindol, let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, I choose you to govern Ginoo sa tibok na kong kinabuhi, Lord. Thank you, Lord, sa higayunan na kami nahatagan pag-yugod tsansa. Daghan ni kakulangon, kapakyasan. But this time, Ginoo, na mo kami ipaabot sa 2026. Himuha o Diyos na kami makabuhat sa mga commitment na kanyo, Lord God. Kaya mo diyong na-appreciate, na-acknowledge, Lord, ang inuhang gibuhat sa mong kinabuhi. Always hindi mo gipaglaban. Let it be, Lord, na kami na po na ipaglaban mo ka ng, O God. We welcome you, Holy Spirit. Touch every heart, move in this place. Let your glory fill this place, O hallelujah. Himuha ka ng ubos na imong panuglanan, Ginoo. Namusangyaw sa kamatukuran na walay pagpugong-pugong, Lord God. Salamat, Lord, na sumasamadan ka ng kasing-kasing Ginoo, be it, Lord God. Kaya tungod mauna ang mga kinahanglan na kami mahimong mamataro, makasunod sa ibang kabubugon sa mga kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Teach us to number our days that we gain a heart of wisdom. Mao ka na mga pag-ampo, Lord God, kay dili-tiaw ang among kinabuhi dili sa kalibutan, O God. Salamat, Lord, sa matag-usap na niyang karong Father God. Ikaw mag-bless, bubuot kami, Ginoo, sa iyong espirituhanon na panabot, Lord God, na kami, Ginoo, makasabot yun sa iyong pulong na runtak na, Lord God. Dalayon ka, tanang dungog, himaya, dalamang kanimo, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, pahilunan tayo soon. Diha sa Luke 13, verse 6. Then Jesus told this story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there was any fruit in it, but he was always disappointed. Diha sa NLT version, again and again God poured out His faithfulness, His goodness, His mercy, His grace, His love sa tuwang kinabuhi. Kaysa tinuod lang, ang nagtanong animaw si God the Father, ang gardener si Jesus, our mediator. Siya ang nag-intercede. Ingon pa dito, again and again, God reminded us to put God first. Hindi yung katapat, to put God first. Amen? Igsoon, kung ato ang yung ipot si Lord first, no? Isod.
Pero kung gusto na na makauban ng Ginoo hangtod sa katuran, ato yung buhaton to put God first sa totoo na buhay. Amen? Amen. Thank you, Lord. Ini pagani dito, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Kaya kung ato ang i-put God first, si Lord sa tuang sa business, sa family, sa work, sa career, sa relationship, even sa pag-eskwela, igsuon, i-directan ni Lord sa sakto na dalan. Kung ma-directan ka ni Lord, na-adjust success. Then, ang next gibutang about fruit. So, again and again to see if there was any fruit on it. Kung sa naging fruit, nag-isbutan din igsuon. Kaya sa tinuod lang, ang commitment, proven na siya through fruit. Na-adjust siya resulta. Ang commitment. Di lang comment, patauman, wala lang. Commitment is proven by fruit, not by position. Prutas, igsoon. So the fig tree was planted in a good place. Given time, given care. And mo to again and again, God pour out His goodness, His faithfulness sa to ang kinabuhi. Pero nga nung sa kinalasan, kasi ikaduha din na verse, nga nung wala man siya namunga. Igsoon, ang fruit, nag-isgot po din igsoon, kumusta ang iyong karakter. Kumusta atong kinabuhi, Kristohanon. Amen. Hindi lagi ka yung nasuko mo. Kumusta atong karakter? Ang atong mga pagpanukid. Namurag hapon, ang believer subak-bak. Naghapon ng mga amaw, mga buang. Kaya galing mga pulong na dili yun siya sa kingdom ni Lord. Igsoon ang gitaw, giuna diri anong gi-works ang fruit. Kaya si Lord, God is so patient. God is so merciful. Sa tuwang pag-receive ni Jesus, di-process ta. Our character, mo na siya ang fruit. Naliman ka 3 years again and again, wala din nakitang good works, ani na fig tree. Wala yung bunga. Mamalandong kita igsuon. Maski pag natanong siya sa lindot, maski pag hatagan ng time, hatagan ng care, tanang fertilizer, gipupot na, but produce no fruit. Ano sa kaya problema, anino? Kumusta ang atong character again and again? Di pwede na maayo lang na sa uban, pero mismo sa itong anak, outpatient tayo. Kaya makita ba yan na sa itong mga anak? Si Papa ba, posisyoso pa isa bang tao, pero sa mga galing, buklot ka ng open yun. Igsoon, gusto sa Ginoo na ma-align ka sa iyang pamaagi. Di pwede na ma-neglect nato ang kung sa pagkabapilans. Nindun tayo na diri. Pag-abot sa family, pag-abot sa mga igsuon, sige lang o bully. Sige lang o ininsultuhanay. Asa ka lang pag-istuhanay, anak? Igsuon, maminaw kita. Kani, diyan kiniban na naana ang scripture, naana ang pag-ampo, naana gituluan na, disciple na, pinuhaw ka within the family. Wala man na mao. Sakit man ang kasing-kasing sa mga amahan, inahan ng mga anak, kinahay pa nagbingking. Igsoon, kinahanglan
Amen? Napagaliw, being planted, attending church, dasig kaayo. Muna no, many are called, but few are chosen. Ang calling is not enough. Kinahanglan yun, igsoon, ikaw mismo makaingon, Lord, chosen with you, Lord. Dili na kong gitawang ni Lord, kundi chosen, kini ang pulong sa inyo, many are called, but few are chosen. Are you chosen? Are you chosen? Amen. So gusto yun ni Lord na rin ang pruning. Hallelujah. Ang commitment mo resulta o prutas na agad ang pag-change ng character, na agad ang obedience, na agad ang repentance, and na agad ang good works. Kagaya sa demo, biyaan na nato ang kaniadto sa 2025. Ang mga batasan na mao, biyaan na nato. Ayaw sige dalha. Kahit dihatagan na ta ni Lord, kisa may 3 years na dili. No? 3 years. Amen? Yaningon pa dito ang pulong o. Again and again, to see if there was any fruit in it, but he was always disappointed. Disappointed si Father God. Kaya wala dyan nakitang good works. In verse 7, finally, he said to his gardener, I've waited 3 years and there hasn't been a single fig. Cut it down. It's just taking up space in the garden. Dahil man kami nung sinor, 3 years na po nabalik-balik dili. Wala yung gihapi ka mamuhan. Baka o gihaponan. Ang paminsan, ang pangisip o gihapon. Ang panugin o gihapon. Kumusta ka, Tor? Nakagihapon din, sir. Sis, alaot, gihapon ka ayo. Nakatawa, alaot, ka ayo. Walay kabaguhan. Sige, gihapon tanaw sa gigatanaw kagahapon. Namoy makahugaw sa imong kasing-kasing. Makahugaw sa imong kalan. Matthew 6:33. Oh, sa NLT version, seek the kingdom of God above all else. Above gani, wala na'y pwede imuhang pang ipa-above diha. Dili imuhang career, dili imong position, dili imong kadato, dili imong kagwapa, unsa pa rin imuhang panghambog diha, kundi seek the kingdom of God above all else. Ikaduha, and live righteously. Unsa man pag-live righteously? Na ang ginamanaw, dili man mao. Igsoon nakakita ang Diyos sa atong ginatanaw. Nakakita ang Diyos kung ikaw lang isa-unsa ka. Dili pwede na mahimo lang ang pretender diri. Amen. Kinahanglan musunod gyud ta. Kung ingon ganita, live righteously, maski walay nakakita, buhaton nato ang pagkamatarong kay ang Diyos na itong galagaran matarong. Igsoon na sa puno sa buhay na Diyos, walay makungkong ang tanan daya. Dili man, diha-diha day madayag, it takes pila ka years, pero i-expose yun na ang tanan sa Ginoo. Amen? Because He is a just God. Righteous and just God. Amen. And He will give you everything you need. So now, naging ang kingdom ni Lord to live righteously, and He will give unsa man ang atong ang gikinahanglan. Amen. So pag-ingon kayo cut it down diha sa verse 7. Pag-ingon kayo cut it down, so wala na connection. Wala na favor. Kaya i-disconnect naman na cut it down. Amen? Diyan pa din sa TPT version, ingon pa din na, what a waste. Nagsuyog-suyog ka din fertilizer, nagsuyog-suyog ka din mga lindot na butang, pagkaumay, wala nang day gihapoy
bitterness, nagpuyo pa ka sa pagpakasala, nagpuyo pa ka sa hidden sin. Gusto ni Lord, hawasan ka niya igsuon. Grabe, isa lang ka, Lord! I-rescue din ka ni Lord. Inunan ang bugma sa Diyos. Inunan siya mga tagong chance sa tuwa. Dili, pagkaanan chance sa ganun. Pag makasalat, dahil ka doon, bantay ka doon ka doon. Wala dyan tayo sulod rin sa balay. Ilabay ko na ka ng iyong gamit. Wala pag-inunan ni Lord. Pero, very alarming din siya na message igsoon. Kaya nga nung na siya din. And there hasn't been a single fig, cut it down. It's just taking up space in the garden. Samot lang ka. Cut it down. Naliman ka, anak, di ko alam yung ang tampok dili sa yuta pagkahuman. Huwag happy good work sa imo ang kinabuhi. So the owner waited for pinaka years. So this shows God's patience and grace. Pero ang pasensya igsuon is not permission to remain uncommitted. Kinahanglan karon kabuntagon mo kumit gyud ta diha sa Ginoo. Kisa may ready mo kumit na kay Lord. God, for 3 years, God gives us time to grow. Amen? Pero delay in commitment is dangerous. Kaya nga nung di mo lang ang take advantage ng kaba. Grabe na ang pag-care, grabe na ang time, pero wala nang ginatanggal kabutakon. Grabe na ang pagbuga nila sa mga pulong, grabe na kaya ang pag-isa sa mga pulong, pero okay na ko. Hindi na kailangan ako i-heart. Hindi na kailangan ako i-dibdib. Okay na ko. Gusto ang ginuan. Gusto niya ka na, di mga atay hunger. Hunger sa panagtapok. Pagyaani na panagtapok, di makareceive mong portion ninyo na gikan sa buhay na Diyos. Amen? So in verse 8, the gardener answered, Sir, yun si Jesus. Imitate si Jesus. Tipid of Christ. Di sa yung daga. Kung sa ano po sa TPT version, yung kita di ka pa na protested. Ako basa sa verse 8 ha. The gardener answered, diha sa NLT siya ha, Sir, give it one more chance. Pila na ka-chance ang dihatag ni Lord sa imong kinabuhi sa kanya. Ningon ba si Lord, si Jesus, tagay pag-chance akahan. Ako ang i-fertilize, ako ang i-cultivate, kung sa pagkinanglan niya ako ihatag sa inyo. Inunan ang pag-pidapars ni Jesus, at tumaw ba na hindi acknowledge so all? Grabe ang gibuhat ni Jesus sa itong kinabuhi. Live it another year. Live it one more year. And I give it special attention. Wow! Pero kanina special attention so pag imuhang yapon i-neglect. Naayagin mo na ang pagmamay na sa ulan. Pag-agri na po niya. Hindi mo katapat, special attention. Kaya sa special attention ni Jesus, yung di-fertilize, di-cultivate, then yun siya, let's see if it will produce fruit. Hatagi pa niya siya chance sa Lord. Ang aning ating manon, hatagan nila akong special attention, special care, special love. Tanaw na pumuproduce pa ni fruit. Be attentive igsoon. Amen? In verse 9, if we get figs next year, fine. If not, then cut it down. Kung wala dihapoy, bunga. Wala na usap ang karakter. Ang temperature, perting pagkataasan. Labi na sa mga hati-ayon, ang imadulugan. Wala nagpasabot na ang husband, sila head, then ang wife, yung sabi. Kaya nakamali, basta ba ka? Basta ba? No. I-show lang love. Kung tinuod yung igsoon, nanikaw na
Ginoo. Makita sa Ginoo. Di na lang, wala dyan ka ba? Ano dyan ka ba? Di ba iinan ka ka? Dominante kayo. Asa man ang bubur sa anak 3 years ang gihatag diri mo? Pila na ta ka years? Ayaw to buti na magkuyog mo mao gihapon. Let us cherish, let us treasure every moment na nag-uban pagtaka wala ka kabalo sa akong panahon. Kung kano sa tamatapos diri sa atong kalibutan. Sa kalibutan, I mean. Ayaw hayaan pa na 2026. Ako ramang gihapon ni siningkahay. Padakuan lang dyan yung ka ng ulo. Mama, Papa, talawanay daw mo. Mga igsoon. Ayaw itugot. Nadalawang yapon na ito 2025, 2024. Past years, dalawang yapon na ito 2026. Pagkahuman, inuntang na din na ugon. Asa may daong anak. Gusto ko na ito pagdasdas. Hindi mo man dito, das-das na na! Kung nagtuman ka, kung yan wala kang nakatuman. Ayaw pagdasdas-das-das din, kaya kasi ikaw malas-dasan sa mga away. Show love. Amen? Ayaw na ipakita na mas kuyaw ka. Oy, mas kuyaw ko kay professional ko, ikaw, isa naman ka. Ayaw na. Magtiayon. Recommit. Karon na, karon kabuntagon. Kung sa itong di na angay ipakita or ipapil pa nimo, wala ka kabalo. 5 years na lang dito mag-uban. 10 years, 15 years. Hindi ba naman maugyapan ang imuhang i-show? Hindi kung wala kasi, ako na lang utang yung kwantanan, pinatagtanan. Ako na lang utang yung pagbigyan. Ako na lang utang yung nani na paubos na lang utang ko mo. Huli. Wala na yung panahon. Unang every moment nag-ihatag ni Lord sa tuwa, i-pressure na nato. Hindi na maganda siyang dampoy. Kaluki mo eh! Ay na pag inuwi, illegal naman mo. Kung tumanggal illegal mo, siguro mo. Di ba? Tinoon eh! Kung ganyan kasi mas enjoy mo kung illegal, but sure. Bakit di ko malugan na? Legal na maanyang kay right to show everything para ma-appreciate po niya. Tinunod yun ay higong pakuanin. Amen? So, recommit. Thank you, Lord. So, recommitment is a mercy opportunity. Amen? And si Jesus did give it 1 more year. Ato ang ibig ba sa atong relationship kay Lord? Atong ibig. Digging more, deeper sa pulong sa Ginoo. Kumusta atong devotional, kumusta atong prayer life, kumusta atong fasting. Ato na siyang panaluman. Karong 2026. Amen? Thank you, Lord. Kaysa tinuod ng igsoon, naamang din ang paghukom. Pero ang nakalindot, before ang paghukom, before ang judgment, naghahatag din si Lord o tsansa sa matag-usa. Ang atuwa na din ay buhaton, tuloy ko din. Mauna siya atong buhaton. Amen? Recommitment involves digging. Katong pagpailalong, kinahanglan po na ang pag-correct. Dili kay tungod ikaw ang head sa family, dili na lang po ka magpa-correct. Kinahanglan na ang pagpaubos. Why? Kung nakikikunan ang husband, pagpaubos. Ang mga anak, pagpaubos.
nagkinig ako. Naliman ka, pagkatulog ko, magmahuna ko na, natulog ba to? Unsa na lang kayo sa Eden? Nanay, gigilin na, imunani, makaporta. Moto, gibardo ko, ipasok, patama na lang kay. Katulad na tayo, depressed daw tulog ko, kaya akong career, nawala, kaya buntis ko. So ako na lang ginaw dito, igsuon, dili na siya solusyon. Ang solusyon, damo sa pulong sa Ginoo. Imagine, Lord, kung ano daw niya akong addiction na ng Candy Crush, pero 2 months na to, how about you? Pila ka years? Kinahanglan di ko damo sa Ginoo, kaya para ma-overcome na ang bisyo. Bisyo na igsoon. Damo kita sa Ginoo. Tanang di kalingawan ako na dili, ikahimaya sa Ginoo, ako gina i-surrender kay Amen? So na ang discipline. So ang pagtupo na ito din isip Kristohan, hindi lang niya siya comfortable. Hindi lang ni convenient, naan niya siya rocky road. Kung sa kuwan, pagaling sa ganyan, i-find kita ba? I-find. Kung sa ganyan, liha. Liha unta. Una dili, i-develop ang atong pagkakistuhan ng lihakon. Sakit ka na, paregang na pulong, iliha na kita yung soon. Amen? So, lack of commitment takes others. The big tree was in space and rootless but producing nothing. Imbis para unta itong bukan na ito, kang sismamay, ang katong nutrients, imuhang isuyok. Imbis para unta ito kang brother, imong isuyok, pag-open, pag-suyok, di mo, wala dyan ka, napuslan. Namutong ninyo, agad na pala, cut it down. Kinag-waste lang na siya, dili ilang ito ang tampok sa yuta. Kisa may farmer din eh. Di ba kanino man yung ginagawa? Buhaon! Kasi yung sayang na buhaon yung nag-fertilizer, kung mahal ka kayo, pag-open mo na yung namunga. Cut it down. Amen? Dili pwede igsuon na complacent lang ta sa kong pagkakistuhan. Naagin tayo buhaton. Amen? Ang worship team na ay buhaton. Amen? Ipanindot pa yun ang gift na gihatag yun silang ginabuhi. Ang tanan na ito, pag-ministry na gihatag yun, naantay pag-abuhaton. Di lang yun na buhaton na ginako kayo. Wala lang. Ayaw na lang pamuhat. Buhatan na nakikatuyuan. Na kinasing-kasing ninunig-buhat. Amen? Thank you, Lord. Then, dili na verse, commitment is urgent. Naana siya yung final warning dili. Very clear ang warning. If it does not bear fruit, cut it down. Amen? So, karoon pa lang, desisyonan na to. Dili na to hayaan na hinuta. Natin na mag-give ko. Igsoon ang fruit, una na ginaging pagiging ni Lord na makita sa to ang karakter, makita sa to ang pagkinabuhi. Amen? So, commitment, ang sarili commitment, only siya ang lead-on na desisyon ko na imuhang kandigan sa kasing-kasing. Na mas iunsa ang mahitabo, imong yung desisyonan na mamuhat ka. Desisyonan din mo na, Lord, kinahanglan na akong Bible study. Lord, kinahanglan mag-share na din ko sa imong kamaayos sa akong kinabuhi kung sa akin na sinabi ni mo, Lord, ako yun i-share, i-testify yun na ako kung sa ka na Diyos ang kinabuhi. Amen? Dili siya seasonal. Dili po siya feelings. Kundi firm decision mo na maski sa kawalan mo, mapadayon ka diha sa iyong relasyon sa iyo. Amen? Dili mo nag-away kay dili na kong simba. Gamay na kaayo na commitment. Maski pa yan nag-away mo, hindi mo dili simba mo. Kay restore ni Lord ang iyong mga kasing-kasing. Ayaw mo papiling lang na walang ibuhato. Katawan tang sayaw ang nagsuod. Tanawa ra ang nagugin mo. Gamay ra kayong bigil. Kini sumubon ko ni. Panaluman
Hindi na sa magdiayon, be. Unya, sa kasal, I do. Yes, I do. Unya, nakakita sa maot na batasan. Unya, daan mo kay maot na batasan. Ano, di ka mo kumit kanina? Mauna siya. Kinahanglan ang commitment. Like Daniel commitment. Die hard commitment siya. Ang pagyong ko, ugo ko. Di siya na kalabit ko. Ang hinahin. Ugo ko, kay commitment man nila kay Lord. Ato bang na-appreciate? Kung sa rin commitment, di lang ganyan ng baba ng utok. Dapat tayo action. Amen? So commitment is staying loyal and obedient. Even when it costs you. Even when it costs your life. Diya sa Daniel, niresulta ka rin sa dakong ilang Diyos sa kinabuhi, napasidugan ng Diyos sa kinabuhi, nahimong famous si Lord sa kinabuhi ni Daniel. Amen. Kung basahon nato diha sa Daniel 6:10, 16, and 22. So Daniel, he was a devoted and faithful. So kinsa may gusto din na Daniel? Daniel, humble, positive. Amen. Amen. But when Daniel learned that the law had been signed, ABSD. Thank you, Lord. So, Igsoon, ako ang describe si Daniel. Si Daniel, humble man siya. He's a God seeker. Makita na ninyo niya sa Daniel 1, chapter 1, chapter 2. Hindi na ako ipanakay. Gamay na ng time. Sa pagkasayang ni Daniel, nagipirmahan na sa hari ang mga balawag. Di pa uli siya sa iyang balay. Di pa kablihan niya ang mga bintana na nagkatubang sa Jerusalem. O yan, inuod siya makatumisaw sa adlaw. O nag-ampong, nagpasalamat sa iyang Diyos, sumalat sa nabatasan. Kaya kani siya ng time, kung di sila musimba atong statwa, ihulog sila dito sa lion's den. So, ang nahitabo, wala lang, kalma lang si David. Kung mawala akong treatment kay Lord, wala akong mabuhay. Amen? Then sa 16, busa ipakuha sa hari si Daniel, kay nisupang man siya. So, ato na rin i-shortcut lang, di patampok nandun sa lawag sa mga ligaw, giningan niya si Daniel, hinaunta, aluwason na sa iyong Diyos, niya iyong galaganan sa kanina. Igsuon ang die-hard commitment. Muna siya ang obedience. Nakalagaling, kibarugan yung mo, na firm ka ni barog. Kaya pwede man untang, bubit na lang ko. Hinabubit man ang ako ang ano-ano yun. Ako ang mahatag. Pagkauman, hindi na kumunuhod sa satwa, may unahin ako. Kasi hinanap yata. Ato ang i-compromise ng Sunday. As Sunday na bitaw ni. Pero si Daniel, even to the point of that, iyahadyong gibarugan iyang kubitan. Amen? Then so galagaran sa kanunay, then sa 22, ang akong Diyos nagpadala o angel, mauna ni siya igsoon, wala siya nahilagtan dito sa layon. Isa yung sungkol na commitment ni Daniel, die-hard commitment. Are you sure? Maunang kadaugan mo, ang akong Diyos nagpadala o angel aron pagtakong sa baba sa mga leon. Busa, wala ako nilang tutbakay, wala man ako'y dautang na yun sa iyang tubangan o kanino busa. Nindot kaayo ang commitment ni Daniel. Even ang commitment ni Meshach, Shadrach, at Abednego. Diba? Nakasinabi sila sa milagro, naliman ka 7 times dito gibutang, napainitan, kaya ihulog sila dito. Pero sa initabo, ano ba na yung liluwason sa mga Diyos? Hugog yun eh. Tingnan ang commitment. Ayaw ng gamay na kagbigil. Kibar ang commitment. Lalo ang commitment ni Daniel. Lalo ang commitment sa ilang friends. Pero sa initabo, wala sila nasunog, even na single hair nila. Wala din napagsahan. Kung nakita pa yun sa king, sa life ayon kayo kay Meshach, Shadrach, and Abednego, na himong famous si Lord. Gusto ba ka namang famous si Lord sa iyong kinabuhi? Nadagang ma-bless yung kinabuhi? Amen, dili galim. Pwede man ang tago na lang ta. Pero, isuklan yun ni
of die-hard commitment. Mo die-hard ang galing ka itong mga sauna ng mga idolo-idolo. Murag yun, nakaila sa iyang opek yun. Ang tanan sa kwarto, puro na picture ni Juan. Tanan na lang ni Marimar. Picture tanan ni Marimar. Kinsa mo yung mga idol, ang mga tanan nakaila, mas Marimar ni mo. Di ba wala? Grabe na kayo pag-idol. Tanan na lang akong hair ni Marimar po na ako. Akong suot ni Marimar po na ako. Ni Brad Pitt po, nalimot po na ako like Brad Pitt. Huwag yun na mao. Dili na mao na commitment igsuon. Ang commitment na gusto ni Lord like Daniel, like Meshach, Shadrach, and Abednego. Then sa life po ni Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Di ba naman si Ruth? When you go, I will go. Yes, sa Ruth 1:16 to 18. Dili basta-basta na commitment. Nag-commit siya sa iyang mother-in-law. Kung saan na lang kaya atong pag-commit diha sa buhay ng Diyos. Amen? Yes, sa Ruth 1:16. Apay nito bang sino, ayaw ako ang dahat pagbiyak kanimo. Kung ayaw akong pugni sa pagkuyog kanimo, bisan asa ka mo paingon, mukuyog kayo ako. Bisan asa ka mo puyo, adto usan ako puyo. Ang imong katawan, ang imong akong katawan, ang imong Diyos, mahimong akong Diyos. Kumusta ang atong commitment igsoon kay Lord? Lord, now sa ginako ako ang pagpangwat ka, Lord. Ibili lang sa gita ka din, Lord. Ang relasyon sa magtiayon. Ano kung asa ka ba? Ano yung hanap-hanap sa mga light dong? Dako na ka dong. Kunyalingon believe every you go, I will go. Muna i-check na ito ang atong commitment. Kasi ang atong commitment, nahimo ng kalibutan nun, nahimo ng tawhanon. Igsoon, let us realign our commitment. Diha na mapanalangin na pang ginabuhi ni Daniel. Katong tulo ka friends niya. Then like you, and even Joshua. Yun si Joshua dira o. Karon, yun siya, choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yung anak ko na commitment ni Joshua. Kinahanglan hindi ay choose tayo suon. Kaya ang die-hard commitment na adyo pagsakripisyo. Amen? Willing to give up comfort. Kaya gusto mong good nato, comfort lang. Gusto nato, inunani ka nindot. Ningon tenta, gihatag ni Lord kay convenient ka ayo. I-check na ito ang commitment. Kinahanglan ang commitment, loyal. Maski pa ang asawa, kay mga anak ng dako, loyal nga po kasi mga asawa. Ayaw tanaw dito sa cellphone o sexy. Kay mo yung ipangalan na sexy yun. Kami ba video? Same po sa mga banan. Ako nag-yoni siya ko, di ba ang gamit ko ah. Yan ang talbiyatag. Balik na ko. Maski pag ma-deform na, di kumaan. Di mo na yung commitment do. Mahal mo kita kayo. Kung saan ka makitabo sa itong ginabungi, pag-ubay kita. Amen? Dili na napunong saway. Kundi in-love kung saan siya kayo. Kaya ibig na rin si Ruth, mother-in-law lang na niya. Gusto mo pala mo sa iyong mother-in-law. Tinugbabi ng pag-commit kung asa ka dito ko. Kaya naa siya'y nakita na mag-flow ang blessing sa iyong ginagawa. Kita, i-realign na ito ang commitment niya kay Lord. Kaya tungod si Lord ang tubuhan sa kanan kung sa ilay na ka. So, kinsa man ang gusto na mo-commit like Daniel, like Meshach, Shadrach, and Abednego, like Joshua, na sa congregation, yahag yung giningnan. Choose today whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ingnan ang commitment. Amen ako tayo matawag sa pagpanindo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Wala pa yan siya. Ito din sa Lucas 9:62. Takunin mo ba? Gitubag si Jesus kanina, ang tao nga magdaano nga magsigit, dili angay nga makapil sa pangalan sa Diyos. Isuon pinaalan ang akong commitment karon kinasingkasin. Akong gani matag sa pagpilong sa mata. Kung sa man ang imong i-recommit ni Lord kamitak namin. Na mao'y mugiya nimo for the whole year sa imong kinabuhi. Kung sa man ang mga kakulangon, sige, isugin igsuon. Kung sa man ang mga kakulangon, na gusto nimo i-commit, i-recommit kay Lord, mga kapakyasan. Kamuha pag-istorya na sa buhay na Diyos. Kung sa man ito nabuhat, na gusto na mubawi ka, Ubo lang. thank you Lord sa tsansa. Thank you Lord sa tsansa, Lord. Namo pa po. Dili siya. Dili. Ya lang. Adre. Gusto mong ministry na